Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Ipinapalagay ni Han na tila nabigla si Master Whatever dahil hindi niya akalaing may bayani na tatanging sundin ang kanyang mga utos. Iniisip ni Han na kung binasa lang sana ng Master ang mga gabay sa internet, malalaman niyang posible ito, ngunit dahil hindi niya iyon ginawa, hindi niya alam na may mga bayani palang maaaring sumuway sa kanya paminsan-minsan. Maya-maya, sa utos ng Master, inatasan ni Isel ang Party 2 na kinabibilangan nina Edith, Roderick, Usher, at Dika na pumasok sa dungeon. Habang naglalakad papunta roon, sinabi ni Edith na akala niya ay Party 1 ang papasok at nagtataka siya kung bakit sila ngayon ang tinatawag. Sumagot si Han na tumanggi ang Party 1 dahilan para magulat si Edith na agad namang nag-alala kung paano posible iyon. Binalaan niya si Han na malala ang kahihinatnan kung hindi niya mapapatunayang karapat-dapat siya sa Master, ngunit nanatili itong kalmado at inamin na maaari nga siyang mamatay. Nag-isip si Edith kung gusto ba ng Master na susuwayin ang kanyang mga utos. Bilang tugon, binaliktad ni Han ang tanong kung dapat ba talaga siyang sumunod. Nagtanong si Edith kung papatayin ba niya ang sarili kung iutos ng Master, at idiniin na ang alam niya'y lumalaban siya para mabuhay. Naniniwala si Han na imposibleng may bayani na tunay na tapat at napagtanto niyang lahat sila ay lumalaban lamang dahil ayaw nilang mamatay. Kinausap ni Edith ang kanyang grupo at nagpasyang sasali sila sa quest dahil kailangan nilang lumakas. Idinagdag pa niya na ayaw niyang masintesis dahil sa pagsuway sa Master. Kaya't buong determinasyon silang pumasok sa dungeon ng ika-12 palapag. Samantala, alam ni Jenna na kailangan na rin niyang sumama. Nilapitan ni Jenna si Han at nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanila. Pagod na sumagot si Han na hindi niya alam dahil nakasalalay lang lahat sa Master. Pinayuhan niya si Jenna na kung sakaling mamatay siya dahil sa synthesis, dapat silang agad sumuko at huwag nang muling susuway sa mga utos ng Master para hindi sila mamatay. Ngunit tiniyak ng kanyang mga kasama na hindi siya mamamatay at pinuri ang kanyang determinasyon, dahilan para mapangiti si Han at isipin na talagang marami na silang pinagbago. Habang nakaupo sa upuan, sunod-sunod na natanggap ni Han ang mga abiso. Ipinahayag niya na sina Dika at Usher mula sa Party 2 ay tinamaan ng matinding pagdurugo kaya bumaba ang kanilang stats. Napansin niya na mukhang mas mahirap ang ika-12 palapag kaysa sa ika-11. Matapos ang matinding laban, bumalik sina Edith at ang kanyang mga kasama sa waiting area, sugatan at labis na pagod. Nang tanungin siya ng bida tungkol sa laban, nag-isip si Edith kung paano niya susuwayin ang mga utos. Ngumiti si Han at tiniyak na madali lang iyon. Maya-maya, naglabas ang system ng abiso na tumanggi si Edith na sumali, kaya hindi na maipatakbo ang Party 2. Nagulat si Isel sa biglaang pangyayari dahil lumalala na ito kaysa inaasahan niya. Sumang-ayon si Han at sarkastikong sinabi na dahil hindi na gumagana ang dalawang pangunahing party ng Master, hindi na makakasali si Whatever sa mga pangunahing dungeon, weekday dungeon, at exploration dungeon, at naparalisa na ang lobby. Paglaon, pinaalalahanan ni Han ang kanyang mga kasama na maaaring sinuway nila ang Master, ngunit dapat silang kumilos ng normal at huwag tumigil sa pag-ensayo. Ipinabatid niya na lahat ng dungeon ay bukas sa loob ng 3 araw bilang kabayaran sa error. Binigyang diin niya na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito dahil kailangan nilang mag-ipon ng potion at kailangan naman mag-level up nina Jenna at Aaron. Dahil malaya silang makapasok sa weekday dungeons, plano niyang pumunta roon para matugunan ang kanilang pangangailangan. Ngunit narinig ni Isel ang kanilang usapan at nagpahayag ng pag-aalala sa plano, tinatanong kung sigurado ba si Han na magiging maayos ang lahat at kung ano ang gagawin nila kung sakaling tumigil ang Master. Gayunpaman, sinabi ni Han na pwedeng gawin ng Master ang gusto niya, at kung hindi man lang nila kayanin ito, hindi na rin sila makakaakyat sa tore. Kinabahan si Isel at nagtanong kung ano ang mangyayari kung subukang i-synthesis ng Master si Loki, ngunit hindi iyon pinansin ni Han. Ngumiti siya at buong tiwala niyang sinabi na mas pipiliin pa niya mamatay ng walang sakit kaysa mamatay habang nagpupunyagi, at iginiit na madali lang lutisin ang ganitong bagay. Ipinaalala niya kay Isel na ayon sa tip, pwedeng i-synthesis ng Master ang bayani na nagsimula ng kaguluhan. Ngunit, aniya, tataas ng todo ang stress ng mga bayani at babagsak ang kanilang moral kahit na hindi na sila susuway. Naniniwala siyang maaaring bumili ang Master ng mga regalo o magpa-level up ng pasilidad para tumaas ang moral, ngunit binigyang diin niya na hindi ganoon katalino ang Master. Kinabukasan, pumunta sila sa weekday dungeon para mangolekta ng elemental stones para sa promotion. Pinagpare sina Han at Yolka, habang sina Aaron at Jenna naman sa ibang dungeon, at nakakuha sila ng basic fire elemental stone. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pag-ensayo. Umabot na sa level 6 ang sword at shield technique ni Han, at dumating siya sa antas na nangangailangan ng pambihirang training para umangat pa. Para umusad, kailangan niyang lumaban sa kasing lakas na kalaban o kaya'y magdagdag ng parusa habang nag-e-ensayo. Binigyan niya ng misyon si Yolka na mag-ensayo ng telekinesis magic hanggang makuha niya ang telekinesis skill dahil iisa lang ang kanyang specialization.
Nang magreklamo si Yolka at iginiit na apoy lang ang kaya niyang gamitin, sarkastikong tinanong siya ni Han kung gusto ba niyang kumain ng patatas habang buhay. Gayunpaman, noong araw na iyon, hindi nag-log-in si Master Utiva, at gayon din kinabukasan. Makalipas ang ilang araw, pagod na inihayag ni Esel ang kanyang pag-aalala kay Han, sinasabing hindi muling nag-log-in ang Master at nagdududa kung baka tumigil na siya. Habang umiinom ng tsaa, walang pakialam na tugon ni Han na wala siyang alam tungkol dito. Bigla, sa ikinagulat ni Esel, nag-login ang Master, kaya masigla niya itong sinalubong. Samantala, iniisip ni Edith na baka nagbago ng isip ang Master, ngunit agad itong pinabulaanan ni Han, at inisip na kung ganoon lang kadaling malunasan ang "I'm so good" disease, hindi sana ito kasing tanyag. Para kay Han, malinaw na gagamitin ng Master ang mga hiyas na hawak niya kasama ng reward gems para baguhin ang rating ng party. Tama ang kanyang hinala dahil nakatanggap siya ng abiso na nagsagawa ang Master ng advanced summoning ng 3 bayani na nagkakahalaga ng 1,500 gems. Sa rare summoning na iyon, nakakuha ang Master ng 3 star heroes. Sinabi ni Edith kay Han na baka may mga bagong bayani na darating, kaya tumayo si Han mula sa kanyang upuan upang tingnan. Bago siya umalis, iminungkahi ni Edith na kung katulad ng dati sina Roderick at Yolka ang mga bagong bayani, gagawa sila ng draft muli. Ngunit hindi sumang-ayon si Han, iginiit na hindi na kailangan ng draft dahil hindi rin sasama ang mga bagong bayani sa Party 1 o 2. Habang lumalabas ang mga bagong bayani mula sa chamber, nagsimula agad magtalo ang dalawa sa kanila. Sinikap namang ayusin ng pangatlo, si Stein, ang sitwasyon. Ang lalaki sa kanila, si Tasir, ay inanyayahan si Lady Moselle na maglakad kasama niya, ngunit tinanggihan siya nito at tinawag siyang matanda. Lubhang ikinagalit ni Tasir ang kabastusan nito kaya agresibong inundayan ng sandata. Agad namang naglabas ng abiso ang system sa Master. Gayunpaman, hindi natin si Moselle at naghanda ring makipaglaban, tinawag pa niya si Tasir na basurang lalaki. Dumating ang bida at nasilayan ng matinding pagtatalo. Napailing siya, iniisip kung bakit agad nag-aaway ang mga bagong bayani gayong kararating lang nila. Mabilis lumapit ang lalaking may kulay ginto ang buhok kay Han at nagtanong kung mas nauna ba itong dumating kaysa sa kanila. Nang kumpirmahin iyon ng bida, ipinakilala niya ang sarili bilang si Stein Rostov, isang night training, at hiniling kay Han na awatin ang gulo dahil hindi siya pinakikinggan ng dalawa. Biglang hinarap ni Tasir si Stein, nagtatanong kung bakit siya makikinig sa isang bagitong katulad nito. Habang kinakabahan, nilingon ni Stein si Moselle, ngunit sumang-ayon ito kay Tasir at sarkastikong tinoligsa siya, tinatanong kung sino raw ang makikinig sa isang batang amo na sinuwerte lang na may mayamang mga magulang. Sa insultong iyon, nag-alab ang galit ni Stein at mariing sumigaw na kaya niyang tiisin ang insulto laban sa kanya, ngunit hindi ang pang-iinsulto laban sa kanyang mga magulang. Dumating si Edith at nagtanong kung bakit sila nagbabangayan. Tugon ni Han, mukhang hindi lang talaga sila magkasundo. Ipinaliwanag niya na mahalaga ang chemistry ng mga bayani dahil may mga kombinasyon na nagbibigay ng bonus stats, ngunit mayroon ding mga kombinasyong nagpapababa ng stats. Gayunpaman, bihira raw na agad silang magsitangkang magpatayan gamit ang kanilang mga sandata pagka-summon pa lang. Nang susugod na si Stein, mabilis na umatake si Tasir gamit ang kanyang whip spear. Ngunit bago pa ito tumama, biglang lumitaw si Esel at tinabig ang atake gamit ang kanyang mahika. Mariin niyang sigaw kung nababaliw na ba sila at kung gusto ba nilang mamatay. Nagsimula ang labanan. Nang tanungin ni Tasir kung sino siya, ipinahayag ni Esel na siya ang kinatawan ng Master at binalaan silang huwag maging hangal dahil mas malakas siya kaysa sa kanilang lahat. Samantala, nagtataka si Stein kung ano ang sinasabi niya at kung sino ang tinutukoy na Master. Mariing ipinayo ni Esel na huwag na silang muling mag-away sa lobby at sinabing palalampasin lamang niya ito sa pagkakataong iyon. Sa gitna nito, sumabat si Moselle na nagsabing dapat alisin na lamang ni Esel ang mga ito dahil hindi niya kayang makisama sa kanila. Itinutok pa niya ang kanyang espada kay Han, idiniin na kung pipili siya ng kakampi, mas gugustuhin niyang ito kaysa sa iba. Ngunit ipinaliwanag ni Esel na hindi sila maaaring pumili ng party sa sarili nilang kagustuhan dahil tanging ang Master lang ang may kapangyarihan doon. Pagkatapos, lumikha ang Master ng Party 3 na kinabibilangan ni Stein, Moselle, at Tasir. Agad na bumukas ang Space-Time Rift Portal at pumasok ang Party 3 sa dungeon. Walang pakialam na tumalikod si Han para umalis, dahilan upang magtanong si Edith kung saan siya pupunta. Sagot ni Han, matutulog siya. Nag-isip si Edith kung matutulog ba siya nang walang iniintindi, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Lubha siyang nag-aalala para sa kinabukasan ng mga bagong bayani, ngunit buong kumpiyansang tugon ni Han na hindi na sila makakabalik. Pagdating sa kanyang silid, habang sinusubukan niyang matulog, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso tungkol sa sitwasyon ng Party 3. Iniulat ng system na parehong nahulog sina Tasir at Moselle sa frenzy stage, at patuloy nitong inilalahad ang nangyayari sa laban. Nang ipaalam ng system na napatay ni Stein ang kasama, bahagyang dumilat si Han at inisip na istorbo iyon sa kanyang pagtulog.
Maya-maya, natanggap niya ang abiso na lahat ng miyembro ng Party 3 ay bumalik na sa bisig ng Diyosa, at sa gayon, muling napatunayan ang hinala niya. Pagkatapos masaksihan ang pagkawasak ng Party 3, bigla na lamang nag-log out ang Master mula sa laro. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.